So ang lalaking ito, ang pangalan niya ay Antoine. Isang gabi, dinala si Antoine sa emergency room. Siya ay sugatan at puno ng dugo. May malalaking kagat siya sa katawan, karamihan sa braso at binte. Sabi niya, inatake siya ng pitbull. Pero nang sinuri ng mga doktor ang mga sugat niya, naging duda sila dahil sobrang laki ng mga kagat. Parang imposibleng galing sa pitbull. Kaya, anong klasing hayop ang umatake sa kanya? Sa mga oras na ito, nakatanggap ng anonymous tip ang mga pulis na may wild na hayop na naglalakad sa lungsod at iniisip nilang may nakagat ito. Ibinigay nila sa mga pulis ang address ng apartment na to sa Harlem. Pumunta ang mga pulis sa apartment na to para mag-imbestiga pero hindi sila makapasok. Nakakapagtaka, may naririnig silang mabangis na pag-alulong mula sa loob ng pinto. Nagtaka sila, ano kaya ang nandyan? Kaya pumunta sila sa kapitbahay, kumuha ng pang-drill at gumawa ng maliliit na butas sa pader para makita nila ang loob ng apartment. Ipinadaan nila ang kamera sa butas at doon nila nakita ang isang 400 lb na Siberian Tiger. Na relax sa apartment sa New York. Paano nga ba nakarating ang tiger dito? Balikan natin si Antoine. Si Antoine ay 31 years old, isang part-time na taxi driver at sobrang mahal niya ang mga hayop. Sa katunayan, sobrang mahal niya ang mga hayop kaya isang araw, ilegal niyang binili ang isang lion cub at isang tiger cub mula sa isang exotic animal trainer sa Minnesota at tinala niya ito pabalik sa New York upang manirahan sa kanyang public housing apartment sa Harlem. At sa apartment na ito, mayroon ng 5-foot na caiman si Antoine na nakatira sa kanya at tinatawag niyang si Al. At ayon, mukhang may leon at tigre na rin siya ngayon. Ano kaya ang pwedeng mangyari, 'di ba? Yung leon mukhang may sakit na nung binili ni Antoine. Kaya hindi siya tumagal sa apartment at sa kasamaang palad, namatay rin agad. Pero yung tigre ay hindi namatay. Sa halip, inalagaan siya ni Antoine doon sa apartment at pinangalanan niya itong Ming. Binigyan niya si Ming ng sariling kwarto. Gumawa pa siya ng sandbox para may paglaruan at pinadede gamit ang bottle feeds hanggang sa makakain na ito ng solidong pagkain. At naging mag-best friend sila, lumipas ang 3 taon at hindi na cub si Ming. Isa na siyang 400 lb at ganap na fully grown Siberian Tiger. At nakatira pa rin siya sa apartment sa Harlem kasama si Antoine at Al. Sobrang laki na ni Ming, kaya daw pinapakain siya ni Antoine ng 20 pounds na manok araw-araw. Kasi nga, malakas kumain ng mga tigre. Hanggang isang araw, nakakita si Antoine ng isang inabandonang pusa sa labas ng kanyang pinto. Kaya, dahil mahilig siya sa mga hayop, dinala niya ito sa loob. Inampon, pinangalanang Shadow, at binigyan siya ng sariling kwarto malayo kay Ming. Isang linggo ang lumipas at nagwe-wrestling sila. Antoine at Ming. Kasi siguro ganun sila maglaro. At sa pagkakataong iyon, nakalabas si Shadow mula sa kanyang kwarto. Nakita ni Ming si Shadow at agad siyang nagbago. Nag-transform sa pagiging wild na hayop. Tumalon siya at nagsimulang habulin si Shadow sa buong lugar. Sinusubukang hulihin at atakihin. Mabilis na nag-isip si Antoine at naglakas loob na ilagay ang sarili sa harap ni Ming sa pagitan nila ni Shadow. Pagtapos, inatake ni Ming si Antoine. Kumapit si Antoine kay Ming para hindi ito makahabol kay Shadow. Doon na nga, sinunggaban ni Ming ang leeg ni Antoine at kinagat. Pagkatapos ay ang braso at sunod naman ay ang tuhod at hindi siya bumitiw. Nakabaon ang mga pangil ng Siberian Tiger sa tuhod ni Antoine at tumagal ng mga 3 minuto bago siya bitawan ni Ming. Si Ming nagtatago sa banyo kasi alam niyang may kasalanan siya. He's a bad kitty. Pero si Antoine, sobrang lala ng lagay niya. Kaya tumawag siya ng mga paramedic at dali-dali siyang dinala sa ospital. Dito na siya nagsinungaling at sinabi na inatake siya ng pitbull. Kasi takot siya na baka malaman nila tungkol kay Ming at kunin ang tigre niya. Samantala, nasa apartment ng kapitbahay ang mga pulis. Sumilip sila sa butas na binutas nila sa dingding ng kapitbahay at nakita nila ang isang malaking tigre na chill lang doon. Nagulat ang mga pulis, wow! Kaya kailangan nilang magplano kung paano ilalabas ang 400 pounds na hayop na ito
mula sa apartment nang hindi sila mapapahamak. Ito ang naisip nila, isa sa mga pulis ang bababa mula sa gilid ng building gamit ang lubid habang may dalang tranquilizer gun. Bumaba siya hanggang makarating sa apartment at doon sa bintana, nakita niya si Ming. Kaya itinutok niya ang tranquilizer gun sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Tapos boom, tinamaan niya si Ming sa puwet gamit ang isang dart. At syempre, hindi natuwa si Ming doon. Kaya nagalit ito at bumangon. Sumugod siya sa bintana at sumalampak dito. Sakto naman, may nakakuha ng litrato. Kitang-kita ang pulis na nakabitin habang si Ming paparating sa kanya. Sa kabutihang palad, matapos ang ilang sandali, nawalan ng malay si Ming dahil sa pampamanhid. Ang mga pulis ay pumasok sa apartment ni Antoine at kinuha si Ming at Al at dinala sa bagong lugar. At syempre, inaresto si Antoine. Kinasuhan siya ng reckless endangerment at pagkakaroon ng wild na hayop at dinala sa korte kung saan napatunayan siyang guilty at hinatulan ng 5 months na pagkakakulong. So ano ang nangyari sa lahat ng kanyang mga hayop? Sa kabutihang palad, nakaligtas si Shadow at walang masamang nangyari sa kanya. Narito ang litrato ni Antoine kasama si Shadow. Si Al, ang Cayman, ay dinala sa isang tamang santuwaryo ng hayop sa Indiana. At si Ming ay dinala sa isang santuwaryo ng hayop sa Ohio na mayroong maraming iba pang malalaking tigre. Doon, may maluwang na lugar siya para tumakbo at maglaro. May swimming pool at maraming kaibigang tigre. Si Ming, tumira roon hanggang 19 na taon. Matanda na para sa isang tigre, bago pumanaw dahil sa natural na sanhi.